Mga kasama, maayong adlaw o laing episode daw sab sa ato ang Unscripted with Radyoman Brian Onyate mga kasama. Dinilang makitaan mga kasama sa ato ang Facebook page sa RMN Gensan. Karong adlaw mga kasama, very special ang ato ang kauban karon. No, tungod kay di basta-basta nagyasa nato ni siya sa mga nakalabay mga programa no sa RMN Gensan sa radyo o this time mga kasama mas ato ang pagpalawman ang ato ang pag-ila-ila kaniya tungod kay ato ang makauban karon mga kasama ang ato ang General Santos City Youth Achievers Award 2024. Di nato lang ngayon mga kasama. Welcome Sir Harlem Jude Ferolino ang ato ang General Santos City Youth Achievers Award 2024. Palakpakan. Hey! Sir, welcome sa ato ang Unscripted with Radyoman Brian Onyate. Thank you so much for having me dire na bago na po ninyo nga platform. No? Yes. Very thankful ko sa opportunity to share na pod sa inyo ha kung sa itong mga advocacy, Yan. di ba? Creativeness. O usa ka sa mga kung sa top 10, naka sa top wala karon episode 4 sa ato ang Okay. ato ang sukad nga nag-launch ang ato ang mas gipalapdan no nga kaning content no sa digital nato no nga kaning broadcast mga kasama. Okay. No, so isgutan nato Sir Harlem no before ka nahimong gitagaan og award no gipasidunggan no sa syudad isip Youth Achievers Award 2024. Usa bagay mga usa bagay mga nakita nila sa imuha, usa mga qualifications nga imuhang gipasa didto para makabot gini mo, makuha gini mo ang maong awards. Yeah. Okay, salamat sa question. No? Ang category is Youth Excellence in the Artistic Discipline. Mm-mm. So ako naman, bilang Certified Voice Artist, moto ako ang gihatag yun sa ilahang nga category ang akong voice artistry. So ako nag-graduate ko sa Certified Voice Artist Program 2021. Okay, pero before that, syempre, nagsugod akong journey sa una pag yun bata pa ko nagkuan ako na minaw na kog mga creative nga mga kwento. Yes. Siyempre mga batang 90s man ta, no? Mga batang 90s puminaw kita mga radyo, TV, mga dub films. Yun ma-amaze ko nga lang nindot today mamalingaw ko. Murag syempre ma-inspire ko makita ang mga features sa una nga gipakita kinsa ang dubber ani, kinsa ang boses ani. And then someday sabi ko basig siday makaabot ay nana pero syempre natas diri sa Pilipinas sa Mindanao wala kayo opportunities. Yes. Oo. Until such time gaya kog mga tingog, gaya kog mga sa high school pa lang ko pag abot na kog college, ako nang try o consciously naghita gid ko unsa ang mga website di or kanang platforms para makasulod sa voice artistry. Puros mangyud pod ka ng mga kuan kanang voice123.com, voices.com, mga international. Until nakita na ko ang creativevoices.com, gi-record na ko to ilahang murag sample script nga thank you for your interest in Creative Voices Productions. Gi-post na ko to sa Facebook, gitag na ko ang CEO ato. Na familiar sa ko ang pangalan, Pocholo De Leon Gonzales. Okay. Si Sir Pocholo Gonzales sa mga wala kabalo, ang Voice Master of the Philippines. Iyan ang Creative Voices Productions. O gitag na ko siya sa Facebook, nag-reply man siya og ganang you can be great job bro, you can be the voice president ng Voice of the Youth diha. Wala siya nagsaya Tagalog. Kung sa to siya nga year 2014 2000 pagka-graduate kina ko sa Mindanao State University sa MSU Gensan. Oo. So pag human ato nahitabo sa social media sa Facebook, pila ka days lang siguro nakita na ko sa amo ang university na ay seminar dito nga success convention ug isa sa speakers si Pocholo De Leon Gonzales. So dito na mi nag-meet. Ako lang po na chance. Pero nabay ko answer, naabay ka lang kumbaga audition, murag nabay. So why sa nato imong boses be kung qualified ba sa mua o kapasa ba sa mua nabay mga inana. Ay nato. So ang pinakauna katong Creative Voices Productions nga murag AVP voice over. Katuwala man gid to siya nagpadayon kay murag naging tulang to para ma-meet na ako si Sir Choi magka-close me nga pwede ko mahimong iyahang kanang president diri sa youth organization niya, Youth Media nga Voice of the Youth Network. Pero ang iyahang mga workshop, dahil workshop nga gitawag sa Voice Works, dugay na kay siya nga workshop, mong ginay siguro pinaka only workshop in the Philippines nga nagtudlo og voice acting, voice kanang dubbing.
gi-scholar niya ako dito. Kaso sa Makati man to niya, 2 months ka ay ko kuan dito. Wa man tay kwarta ka nang. Pero okay ra daw accommodation, pero ang imuhang allowance ito lisod man kaayo to panahon na. So ako marag nag-delay, dili lang sa ako. Hangtod ang pandemic man, 2020. So 5 years ago, naghimo ang Certified Voice Artist Program. Mo na tong CVAP. Atong na-share na ko sa una. Ang CVAP or Certified Voice Artist Program, online na siya nga training para sa mga aspiring voice artists nga kung gusto ka mosulod, mag-train ka. And then after that, pwede na ka mo appeal sa mga volunteer opportunities sa Creative Voices, pwede nimo matry ang imong tingog sa mga projects, mga volunteer projects, unsa pa, mga unsa-unsa nga ilahang affiliations, mga partners. So nag-graduate ko 2021. Unfortunately, nahimo ko nilang awardee po dito sa top 20 certified voice artists in the Philippines. So dito na nag-fire pa, naggrabe ang fire sa kung kuan nga. Sige, try na nako ning mga pag-audition. Audition gid ka. Audition gid ka sa mga scripts or sa mga opportunity nga ihatag like sila sa Creative Voices Productions namo gid mga partners. Nya tudluan gid ka sa imong sa CVAP nga i-hone imuhang talent, himuon imong portfolio, maghimo kag reels, i-market imong sarili. Pag-market ako sa sarili sa social media, karon dali ra makaayo makakunog ka ng projects, makakita pero lisod makasulod. So sige lang po kung audition, audition. Pero na kumbaga na-enhance akong confidence tungod sa CVAP po. Nga masking pila ka auditions, okay ra na. Bahala di ka madawat sa pinaka first audition nimo, second audition. Bahala 100 auditions man basta sige ka audition. Until nakakuha ko first na ako nga voiceover ang Mini Stop Philippines. Dito kay nag-post ko na nagustuhan nila akong reel. Ako ang collection, ang reel murag sample nimo na nga voiceover. So nakita nila to. And then ako na nag-voice sa ilaha. Sa ilahang mga contents online. So, pati sa mga dubbing, di magi ko magdubbing-dubbing kay ma-amaze lang ko sa mga naga-dubbing o mga radio drama pero magtanaw-tanaw ko sa ila lisod makayon. Pero sa CVAP man god, basking wala kayo experience, hatagan kanila platform para dili ka mauwaw. Kadagan man mo kumbaga maghimong assignment, maghimong group activity. So na-enhance to siya, marag okay kaayo kung pag-abot na sa legit nga project, na kay ikahatag, na kay kuan ka ng boses kumbaga. Yan. Sa Jensen ba sa karon nga mga panahon, daghan-daghan na po sila nakabuok ang mga nag-undergo mga training sa inyong organization. 23 na sa kung last gabi lang. Kung nadungagan ba karon kay marag bago lamang ang last batch na graduate. 23 na ka-scholars ang nag-graduate gikan diri. So most of them are my scholars kasi syempre bias na to ang Jensen. Himo na to nga hub good siya sa mga voice artists nga na undergo training, na discipline, tama ang mindset, artist ang mindset. Dili ka na murag ang mga voice artists i-tap lang murag tanawon lang sila as parang partners of business lang, pero more on advocates of positive social change. Pero mao na siyang so nag-advocacy. May advocacy gid siya kay kung syempre ang negosyo magid siya, di man gid siya mawala. Di siya mawala lagi dili negosyo. Pero ang importante sa isa ka artist is dili negosyo o dili kwarta imong imong goal. Dito gid ka sa pinakamas dako pa nga it can inspire, it can motivate, it can move people, it can di ba kung maminaw tag mga dog films or kanang radyo, di ba mo tag makawala sa to ang mga problema. Inana ang usual nga motivation sa artist. And then ang platform sa CVAP gihimo siya para mag-share sa imong voice. Kaya ang imong story, ang imong mga kaagi, experience nimo sa mag-audition man ka tapos pagkahuman na dahil kay sarili nga project, maka-inspire sa uban nga lagi kaya pud nako na maka-inspire pud di ay nga masking wala kay experience una kinahanglan pagdaanan nimo. So inana ka kumbaga disiplinado ka artist mindset ang naa diri sa Jensen, no, all because nga na scholar ko ni Sir Pocholo Gonzales sa una. So karon ako na pud silang tabangan. Mao gid pud na akong gilaban kumbaga or gipakita nga ang artistry nato dili lang tungod para sa tuang glory. Para gid pud na i-honor pud kung sa gihatag sa Ginoo sa tua. Kay ang gift sa Ginoo ang imong ginahing permente, our voice is a gift from God and how we use it is our gift back to God. So dako kaayo pud siya nga kalipay for me and for others nga makadungog ina nga mantra nga saying kay there is no greater
Mm-mm. kanang happiness or satisfaction para sa isa ka artist nga naka-change siya og someone's life. Mm. And then karon ang mga natudloan nato o mga scholar nato nagtudlo na pud sila og uban. Wala na human sa isa ka tawo lang. So mahimo siyang ripple effect, and then nindot kaayo ang kanang product nga dili na mag-focus ang isa ka tawo o mga community kwarta-kwarta lang, dili makorrupt ang kabataan, dili makorrupt ang dili ang kabataan kay daghan man pod nagakuan nga outside youth. So kana mo na siya ang siguro maipagmalaki nga ang Jensen is emerging, maraming emerging talents na diri. And we still hope mahimo tang kanang center of voice acting excellence Yes. sa Mindanao, di ba? Oo. Jensen. So ginaisgutan na ako mga kasama kung akatong mga kaagi nun ni Sir Harlem para makuha nato nganong nahimo siyang Achievers Award 2024, no? So ray mga sir no na ulawon man gud ko kanang nakoy potential, nakoy nindot nga tingog pero ulawon man gud ko maulaw ko. Ginawa sa ninyo pagkuha na sir nga dili mawala ang ilang kaulaw. Well, ang kaulaw mawala ra gyud siya through experience. Mm-mm. Ang SIVA provides you those experiences, the platform to express. Mm-mm. And eventually, ang kaulaw nimo mawala gyud siya kasi sige nimo assignment, sige nimo kanang istorya sa mga like-minded people. Mm-mm. Kaya di ba tinood man na nga maulaw ko ngano man kaya ang imong environment dili supportive of that passion nimo. Mm-mm. Dili supportive sa ingana nga artistry. So sa SIVA kay puros man gusto mag-voice acting, naa kay family, na kay kanang safe space para i-practice ang imong craft, imong artistry. So, kana lang, encouragement lang yun. Share, asa kagikan, nga gusto maka mag-voice artist, and then, people will murag ka nang mag-resonate pod sa ilaha nga, tama, nakakonect pod. And then, shared experiences, shared ka ng, frustrations, mga dreams, aspirations ninyo, mawala gyud siya, mawala gyud ang kauwaw. Basta first and among ginaingon gyud po sa mga artist, dili nimo kinahanglan maggaya og ubang boses nga nindot. Kay syempre dili man nimo na makaya dayon. Lisod kaayo unless practice nimo, di ba? Pero what's the thing is ang imong boses kinahanglan nimo i-embrace. Kay dili tanan project isa ka boses ang ginapangita, daghan unique ang isa ka boses sa tawo. Dili man sa tibuok industriya mangita sila bilog kayo nga boses modulated kayo. Modulated kayo. Dili na kinahanglan sa drama, di ba? Tatay, tulong po. Dili man ka ingon nga nindot kay ito siya nga tingog kay kinahanglan ipit ang uban boses ipis. Tagsing kayo. Kinahanglan gyapon na. What you need is the power to voice act. And voice acting mode is the art of becoming or the art of becoming. So when you become the character, dali na siya. Dili na siya kinahanglan mag pretend ka. It's not the art of pretending. It's not acting, kumbaga. It's the art of becoming. So imo ging kuan imo sa dili nga ikaw ni ang character kuan ka kanang prinsesa ka, pobre ka, or kaya nakay power, nakay ka ng authority. Murag sa broadcast, ina ra magudyapon. Voice acting mangyapon ta. Kunyari ang balita ka ng kuan kay subo kayo. I-voice acting magipod mo nga murag maluoy pug ka sa balita. Maniwunay mo ng mga nagngisi pug ka. So kung inana pod siya, dili kinahanglan nindot. Siguro sa broadcasting no, namagid pod sila kanang gusto ni nga sound. Karon wa naman siguro wa na gyud siguro. Open na kayo yata ang broadcasting karon. Labi na podcasting. Sa unang mga panahon kinahanglan mag-apply kang DJ or broadcaster ti dagko kay kang tingog ang radyo, pero karon murag wala na siya kumbaga mahirap pa ngayon na qualification, no? As long as masabdan ka, as long as maintindihan ka sa imong listeners, pero mo lagi sa giingon ni sir, no? Mas maayo gito nga kanang i-train pag yun kung naa kay gift ni nana, mas ma-train pag yun siya, mas convincing pa siya sa imong listeners o sa imong mga viewers. Yes. So, kinahanglan okay, no? So dinipod sigutan nato Sir Harlem, no, katong pinakadakong break nimo ning bag-o lang, no, usa ka sa mga giimbitahan, no, nga nikanta sa pinakasikat na kanta, no, sa katong musical movie na The Wicked. Pati sa istoryahin daw ni usay nahitabo ato. Dugay kani siya mura din siya kanang abi nila maura na siya nga tayo nga nanikamot ko for Wicked. Pero dugay na ko fan sa Wicked 2014. 2010 pa day. 2010 pa.
or 2010 pa. So pila na kay 14 years. Mm-mm. So every year siguro na ako'y kanta sa Wicked ma-cover na ako. Oo. Sobrang ako ka fascinated sa choreography kay dance arts mo ko sa una. Dili man ko singer, di po ko ka ng voice actor, di po theater actor. Pero malingaw ko sa film kay I mean sa musical, Broadway musical man siya una-una. So sa Broadway musical kay nindot yung choreography, nindot yung mga kanta, buong soundtrack na gina-play na ko na. Until karon 2024 nahimo ng adaptation, a film adaptation ang Wicked pamaagi sa Universal Pictures. So ang Universal Pictures Philippines, ang regional counterpart sa Universal Pictures sa Amerika, naghimo silang collaboration sa TikTok. Okay. Philippines po. Oo. Himo sa collaboration nga mangita ta og best 30 amateur Filipino singers para mo kanta sa Philippine rendition sa Defying Gravity. Kanang Defying Gravity mo na pinaka ultimate nga kanta sa musical sa Act 1. Mo po na pinaka last sa movie actually sa mga nagtanaw, no? And gi-audition na mo to ang Defying Gravity sa TikTok lang. Chorus lang to gikanta na mong chorus and over 1,000 nga mga auditionees ang nag-upload og video duet sa Defying Gravity. Nya ako, oh my God, maski unsay buhaton na ako ani para masunod aning kaning 30 ka mga best Filipino amateur singers. Wa gyud kay mo siguro dugay na mo kasi kanta ng Defying Gravity, mura ko kumbaga na prepare ba sa ina nga moment. Yes. Murag nahimo nang ako kanang iyahang ang confidence nako murag naging natural na lang sa pagkanta. Siguro nakita nila to murag okay niya, murag okay po ni appeal sa kuan ha. So tapos ako dili pa kay ko kanang murag na po insecurity baka di ba ako kanang professional singer no. Malamang madagat na kanta-kanta ng gig diha kay para lingaw lang yun. Kay nana may Wicked. Wa mo koy ga-appeal contest pero Wicked naman na. Ako yung ako yung take chance yun. Hangtod sa napili ko nila, nag-announce sila nga sa chat sa TikTok na congratulations, appeal ka sa shortlisted. We will invite you sa Zoom para mag-audition and interview. Another pa to, mamili na po sila to patay ani ug di na So another performance na po. Oh, so from 1,000 wala ko kung pila nakabuok ang siguro 100 ana. From that audition sa Zoom, opisina pa gyud nagkanta sa audition, wa mo pitaw. Kay na timingan kay na event mo sa gawas. So from that audition, nakulba bahala na ni oy. Pero before pa nag-announce sa kanang mapili ang kanang kinsa ang top 30 amateur Filipino singers mo kantang Defying Gravity, nag-leave na ko sa trabaho. Ay nga naman, ang mga mo daog, mo fly sa Manila, mag-record 1 week sa audio, mag-rehearsal, o mag-shoot sa music video para sa promotion sa Wicked movie. So bahala na ni, mag-leave na ko daan. Pero gi-manifest gibon ako. Kasi di ay, kung madawat day ko, nya dili ko maka-leave on time, dili na ma-approve akong leave tungod kina late na. Dili na ko makuha akong pangarap. So nakuan siya, nakaluyan, na-appeal ko sa top 30. Last magi-announce ya. So dito sa last na batch. So from there, siguro 4 days after, naglupad na mi sa Manila. Ako og isa ka taga Davao, tapos na ako'y taga Cebu. Yes. And then may tatlo pa ka taga Mindanao po na nag-fly dito. Nagtrabaho na dito. So unom lang mi nga Mindanao once. Ako lang po isa nga taga Jensan. So murag mo auto akong nalipay ko ba nga, hay salamat na appeal na po ng Jensan. Ang ako lagi ko patay, ako pag ito. Murag ang pressure ba, murag dili na ko pwede So, kumusta ang experience kung katong dito na yun ka? No? Sa kanang nag-record na jud mo o ganang song na mao na gyud ni no kasi kumusta ang experience na? Di nga okay siya syempre. Permitin ako gipaminawan, permitin ako kantahon. Kanya pag abot sa studio, grabe surreal kay ang experience kay sa studio nindot yung studio dito sa Hit Productions and then i-record nimo ang imuhang tingog sa pinaka-familiar song sa imong heart. And then you interpret the song with your truth. Murag na ba? Murag muhilak pa na siguro ko. O pa nagsug kahilak ko no. Pero nindot kay nga experience. Kauban pa ang mga passionate pod nga mga Filipino talents. Grabe promising pod kaayo. Ilahang journey sama sa kuha. And then pag abot sa kuan, final day na mo. 13 hours mi nag-shoot dito sa sinihan. Kaya ang concept na mo sa sinihan mi nagtan-aw mig Wicked and then niabot sa imong murag na naapektuhan mi sa movie nga imbis nga ulaw-ulaw amo ang pinakauna nga ipakita sa salida sa screen or sa story
gi-embrace na mo among sarili, murag defying gravity po, gi-embrace na mo Yes. sarili potential, and then mo pod akong kaagi actually, murag una-una murag di man ko singer oy, pero kung gi-embrace kay tungod gi-embrace na ko akong sarili nga potential sa singing and voice acting, murag nice day kaayo nga i-express imong sarili. Ayun. Sa mo to, lingaw siya 13 hours, makalipong di ay mag-artista. Tapos matulog, kuan gud mi, gabi 10 PM hangtod nagbuntag. Hangtod nagudto siguro to ana. Matay sige, okay ra po kay inani dai siya. Dili po siya lalim di ay. Pero it's a good experience. Ingon sila magsawa da ka sa Defying Gravity. Balik-balik man ang shoot. Wa man, ganahan ko. Ganahan po ko. So mura sad kanang naka-feel ka og kanang pride no nga murag sa kadaghang nag-audition. Apil ka sa mga kuan na didto no og tatak general no. So usa na sa mga points no nga nakahatag og kanang kumbaga kadaugan no sa kaning General Santos City Youth Achievers Award. Giapil to nimo no nga mga kumbaga qualifications mga na-achieve nimo og sa ko nasayran no Sir Harley murag mga last ka pang mga years no murag nag-attempt nga gustong makuha ning awards sa kaning General Santos City Youth Achievers Award 2019 akong 2019. pinakauna. Nagsugod kong 2019 Youth in Media. Ako ang category or professional category to siya. And then wa ko nakadaog ato. Aminado ko pag interview sa ko at karon 2024 unsay difference katong 2019 nimo nga pag-apply ug ang 2024 nimo nga pag-apply karon haro. Yes, aminado ko 2019 passionate pud ko ato pero ang ginapangita mo sa GSCA is ang involvement and impact nimo sa community. What did you do para ma-sustain ang imuhang advocacy na kay impact sa lives sa mga nasa ipalibot nimo, sa community self-welfare sa imuhang school ba or sa basta unsa nga community nimo. And then in kadtong 2024 nakaingon jud nga I think naging ready pud ko from those years nga wala ko nadaog kay di man ibig sabihin sana mapili ta karon di na ta magtagumpay next. So all you have to do is to really work pod sa imuhang kuan nga tama man pod i-encourage pod sa GSCA nga kinahanglan naagid pod kay impact sa community. And it's a very good kuan kanang motivation. Dili kay tungod gusto kay magka-award. Yes. The point is gina-encourage nila sa ato ang LGU sa Yado ang youth no sa una si Sir Elmer Sakinya pa na no kanang naghimuan ning kuan gina-encourage gyud nga himuon ang imuhang passion na makatabang ka sa community, ma-enhance nimo ang ilahang talent or ma-enhance nimo ang ilahang confidence or unsa pa na sila change ba sa ilahang kumbaga pananaw sa kalibutan. So mo atong gibuhat siguro aside sa Awaiting Wicked nga Defying Gravity nga akong kuan nga appeal man gyud na sa sayang category sa sayang criteria. Isa pa sa ano is katong involvement in community. Nagbuhat ko og kaning one day voice acting workshops diri sa Jansan. 2023 yes, 2023 na akong isugdan. Ako ang natudluan na is ang Barangay Dajangas South, ang Barangay Labangal ug ang katong sa GSC Youth Summers GSYF, Jansan Summer Youth Fest, yes. ng mga PWD. And then, 2024, ang PSA na po akong itudluan. So, katong mga promising mga estudyante, during the one-day workshops, nag-introduce na ko ang voice acting. Akong gi-sponsoran, namo as a group na sa CVAP Inc. nga maka-join sila sa online namo nga 4 weeks program. Mo na tong Certified Voice Artist program. So, by that, nakita na ko nga ang change sa behavior at change sa confidence sa mga youth nga nahatagan og platform where they can express and where they can develop their skills. Karon nagtudlo na pud sila sa ilang sarili pud nga community. Wow. Napod sila na mentor. Na proud ko kay tama ang motivation, tama ang kanang direction. So by that makita nimo nga ang art ba dili lang gid siya basta business lang, dili lang gid siya makita nga basta makakwarta ka ana nga art. Mas dako siya og kanang impact sa community. Another thing is katong pandemic, di ba, lockdown man ta ato. Yes. Nagbuhat man kog online cluster talbugan sa Jensen sa unang community nga magpatalbugan ta sa atong mga cluster unsay naa dira nasa mong airport di mo kalupad, nasa mo ang kana fishport di mo kuan kagog isda. Nga something like that nga kuan. Pero
one thing nag-struck ako isang impact sa We Heal as One nga cover sa mga volunteer artists na akong gitap. Wow. Wala sila ibayad ato. Nakita na ko ang importansya sa art nga. It can move people to support the frontliners, to give moral support sa frontliners. Nga music lang to ha. Mm-mm. And then the people commenting kaya niya na frontliners. And syempre ang frontliners nato kita media, ang mga medical frontliners na inspire sila to do more na i-protect yun. And ang atong community kay ang ato among yung battle cry ato is stay home, stay safe, we heal as one. So nakita na ko ang role sa art, no? Yeah. Music and voice acting, voice artistry nga maka-move gid siya. Labi nagyari host ka or broadcaster ka, ikaw ang magpakalma sa tawo nga dili kayo na ibagyo na ba, so, ikaw ang maghatag og information sa ilahang inani ang buhaton. So that's the role of art for me. Nga murag nakita siguro sa adjudicators. Salamat kayo sa adjudicators sa GSA nga nakita ninyo ang unsa gyud ang core sa mga promote nato nga advokasya. And voice acting is an art and a tool for positive social change yun. O sa may dream nimo sa mga kabataan, especially sa mga taga-Gensan nga ma-realize nila nga inani di ay no ang dapat isip bagong generation karon no ginatawag nila nga millennials o Gen Z. Sa may dream nimo isip usa sa mga ginatan-aw role model sa mga kabataan? Siguro same lang gud gihapon nga ang mga kabatan-unan maglihok og i-enhance or i-embrace ilang sarili nga potential dili tungod kay naa sila'y makuha diha nga monetary exchange. Yes. Kaya ang tawo manggod pag ma-express ilang sarili dagan sila maayo nga or good things ba nga mabuhat sa community. Ma-focus sila sa ilang artistry, ma-focus sila sa ilang passion, mawala sila sa mga maglibak-libak, daghan kaayo kumbaga ma-distract sa mga dautan nga butang. Mao magud ang kulang kay kung mag-ingon magud nga sige, ang kabatan-unan ng godron, kuan lang, kwarta-kwarta lang, di na muli ako, way sohol. Kung ana sila, gusto na ko ma-change na. Yes. Gusto na ko ma-change na to na nga mindset nga. Dili, oy, passionate yun na siya mo na siya dira. And then, tanawa iyang kuan karon, asa na siya karon, bonus na lang magud ng kwarta. Murag, Yes. it's, kuan ba, money is not a motivation, it's only a byproduct. Resulta lang siya tungod sa imong pagpaningkamot, pero dili na mao ang imuhang tumong. Dili na siya mao, oo na magyud na kinahanglan na gyud na, pero ang kung imong mindset puro lang gyud nga kuan kwarta lang gyud makorap ka, magsigi ka og kanang habol sa kung unsa, and then you miss out opportunities nga imbes kani unta nga opportunity nga higayon imong masulayan mao toy maghatag sa imo og lesson dili nimo adtuan kay tungod wala toy kwarta nga kuan. Murag sa kanay passion projects like We Heal as One. Kato Awaiting Wicked project, no? It's not really the monetary success, it's the impact that you make. It's the goodness, the satisfaction of your soul nga nabuhat nimo imong gusto. Di ba? Na sa kalibutan niya, di mo punta permanente sa kalibutan, mawa man gyud punta. Unsa pa imong buhaton? Sige ra di ba pagawala nimo unsay gusto nimo isipon sa community sa imo. Kumbaga unsa imong mabilid. Unsa imong mabilid. Unsa imong mahimong tatak. Oo, kumawala. Tatak RMN. O unsa imong nabilin like kinsa imong nabilinan. Sa imong artistry, nagpadayon ba imong advokasya? Wa man. Nana. So ayun. So kinahanglan na kay kanang legasiya, di ba? All your actions will lead to your future goal, which is to leave a mark in this world. Ayun. Okay. So, dili mahuman ang ato ang interview mga kasama kung walay pa-sample sa pinakasikat, no? Garbo nato sa Gensan ang Defying Gravity. Yan. So, sample daw, Sir Harlem. Ala, no? Sige, ang chorus na lang. So, ang chorus, gamay ra kay chorus. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can't pull me down. Talaga may ayun, palakpakan!
ang natuan Jensen Youth Achiever. Basi ang mukanta to si Manny Priscilla pa. Palabay ba sa It's time to try defying gravity. Ikan sa RMN Production. Ariya kining to the manu. Wicked. Daghang salamat Sir Harlem no og imong mensahe sa tanan no. Grabe ang iyang naagian mga kasama no. Muna gi-invite ko nato siya mga kasama aron nga makahatag tag inspiration ilabi na sa mga kabataan karon no. Ay mga giingon nga ay ang mga bata karon is kanang murag mga tamad o sa bana kanang dali mapulan, dali ma-discourage no. Pero through Sir Harlem ug daghan pa nga mga kabataan nga ato ang ginatan-aw na ay purpose sa inyo ha no. Kung unsa man ang inyong mga talents nga wala pa na discover na ay purpose nga nung naa ka dinhi sa kalibutan. Imong mensahe Sir Harlem sa tanan. Yes. Ang pinakauna lang is believe in yourself. The best time to believe in yourself is when no one believes in you. Masking wa pa mo tuo sa imong kakayahan, basta ikaw mo tuo ka sa imong musalig ka sa imong sarili, i-embrace nimo imong voice. It doesn't matter kung walay mo tuo nimo. Ang importante happy ka and you do what you love. Okay? Do what you love and love what you do. Himuon ang himua ang mga butang nga nagapalipay sa imuha, and kung ginahimo na nimo to imuha pong palanggaon, kay kung dili nimo palanggaon imong ginahimo mawala ra pod ka, mawala ka sa passing kumbaga. And again, someone out there needs to hear your voice. Ang imong story, ang imong kaagi, imong mga struggles in life, imong pagpaningkamot na ay someone nga ma-inspire ana nga imuhang i-share sa ilaha, di ba? And ang artistry manggo dili na tungod sa imuhang express lang. It can also mean nga maghatag pud kag inspiration sa others, nga buhaton pud nila ang ilahang sarili nga passion. Kay diha ra na magsugod if one is very expressive and free to express himself, basta tama lang, dili lang ka manghilabot sa ubang tawo, no. What a world could we have? Nanindot kaayo ato ang kalibutan. Tama. With the passion, with the arts and all positive things. Be nice to people and good job. Mali di ay. Be nice to people and really kuan lang ka, magpadayon lang ka sa kung unsa man ang imuhang ginapangarap. There is no greater, walay gamay or dako nga pangarap. Tanan pangarap valid. And valid ang imuhang pangarap. And of course, mga kasama, daghang salamat no sa GL Japan Surplus. Sobra ka barato. Salamat sa inyong suporta. O with that, mga kasama, daghang salamat Sir Harlem Jude Ferrudino. Thank you po kaayo sa inyong platform na nga makashare ka.